Hindi na siya lumingon pa. Habang naglalakad siya papunta sa kanyang sariling kotse, narinig niya ang mabilis na pagharurot ng sasakyan ni Marco paalis ng parking lot. Tinatakbuhan siya. Tinatakbuhan ang sandali nila, tinatakbuhan ang anumang sinabi ni Isabela sa telepono. Nakatayo si Ara sa gitna ng tahimik na parking lot. Ang init ng halik ni Marco ay naroon pa rin sa kanyang mga labi, ngunit ang puso niya ay unti-unting nilalamon ng isang nagielong pagkalito at sakit. Sino ang lalaking iyon? At anong multo mula sa nakaraan ang biglang bumangon para sirain ang pinakamagandang gabi ng kanyang buhay? Lumipas ang weekend na parang isang bangungot para kay Ara. Hindi niya makontak si Marco. Hindi ito sumasagot sa kanyang mga text o tawag. Noong Lunes, hindi ito pumasok sa opisina. Ang sabi ng sekretarya nito ay may importanteng personal na bagay itong inaasikaso. Ang malamig na pader ay muling itinayo sa pagitan nila, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Sinubukan ni Ara na ituon ang sarili sa trabaho, pero ang isip niya ay lumilipad. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala ang gabing iyon sa parking lot. Ang init ng halik at ang biglaang panlalamig pagkatapos. Ang mga salita ni Isabela. Pagkamatay ng isang tao. Anong ibig sabihin noon? Sa kabila ng pagkalito, may isang maliit na bahagi sa puso ni Ara na kumakapit sa pag-asa. Baka may paliwanag. Baka may dahilan. Ang Marco na nakilala niya sa dinner, ang Marco na nagbahagi ng kanyang kalungkutan sa dilim, ay hindi kayang magtago ng isang masamang sikreto. Ganoon ang pilit niyang pinaniniwalaan. Ang init na naramdaman niya ay hindi maaaring isang kasinungalingan. Isang hapon, habang abala siya sa kanyang cubicle, isang text message ang dumating sa kanyang cellphone. Galing ito kay Isabela. Ara, can we talk? I think there's something you need to know. For your own good. Meet me at the Coffee Bean, Glorieta. 3. Kinabahan si Ara. Bakit siya gustong kausapin ni Isabela? Pero mas nanaig ang kagustuhan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niya ng mga sagot. Pumayag siya. Pagdating niya sa coffee shop, naroon na si Isabela, nakaupo sa isang sulok, mukhang kalmado at sopistikada sa kanyang puting-puting blazer. May 2 tasa ng kape na sa mesa. I'm glad you came, sabi ni Isabela, ngumiti ito ng matamis, isang ngiti na nagpatindig ng balahibo ni Ara. Umupo ka. Anong kailangan mo sa akin? Tanong ni Ara, diretsahan. Gusto lang kitang tulungan, Ara, sabi ni Isabela, ang boses ay puno ng peking awa. Nakikita kong nahuhulog ka na kay Marco. At bilang isang babae, ayokong makita kang masaktan. Ayokong makita kang maloko. Hindi ko maintindihan, sabi ni Ara, ang puso niya ay nagsisimulang kabahan. Humigop muna ng kape si Isabela bago kinuha ang isang mamahaling leather briefcase. Mula roon, inilabas niya ang isang brown na folder, ang parehong folder na nakita niya sa law firm. Dahan-dahan niya itong itinulak sa gitna ng mesa, papunta kay Ara. I think this will explain everything, sabi ni Isabela. Gusto ko lang malaman mo kung anong klaseng tao ang minamahal mo. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang binubuksan ang folder. Ang unang pahina ay isang kopya ng police report. Binasa niya ang mga detalye. Vehicular accident report. Date, October 24, 10 taon na ang nakalipas. Location, Southern Luzon Expressway, kilometer 42. Driver, Marco Alejandro de Villa. Vehicle, black sedan, plate no. At pagkatapos ang pangalan ng biktima. Ang pangalan na bumasag sa kanyang mundo. Victim, Ricardo Reyes. Deceased. Hindi maaari. Napailing si Ara, tinutulak palayo ang folder na para bang ito ay mailason. Hindi totoo yan. Gawa-gawa niyo lang to. Tingnan mo ang mga sumunod na pahina, sabi ni Isabela, ang boses ay walang bakas ng awa. Pinilit ni Ara na buklatin ang mga papel. Isang kopya ng driver's license ni Marco. Mga larawan ng wasak na kotse. At ang pinakamasakit sa lahat, isang lumang artikulo mula sa isang lokal na pahayagan, may larawan ng kanyang ama. Ang headline, Guro, patay sa hit and run. Ang hininga ni Ara ay tila naubos. Ang mga tunog sa paligid niya, ang pag-uusap ng mga tao, ang pag-grind ng coffee machine,
ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Ang tatay niya. Ang mabait at masayahin niyang ama na nawala sa kanila ng biglaan. Ang sabi ng mga pulis, hit and run, walang nakakilala sa salarin. Ang kaso ay nanatiling hindi nalutas, isang bukas na sugat sa kanilang pamilya sa loob ng 10 taon. At ngayon, ang sagot ay nasa harap niya. Si Marco. Ang lalaking humalik sa kanya. Ang lalaking nagsimulang magpatibok muli ng kanyang puso. Ang boss niya. Siya ang pumatay sa kanyang ama. Bakit? Halos pabulong na tanong ni Ara, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Isabela, naghahanap ng kahit anong senyales na ito ay isang masamang biro. Simple lang, sabi ni Isabela, nakasandal sa kanyang upuan, tinatamasa ang bawat segundo ng pagdurusa ni Ara. Nalaman niya kung sino ka. Nalaman niya na anak ka ng lalaking napatay niya. Kaya kanya nilapitan, binigyan ng proyekto, pinaramdam na espesyal ka. It's all an act, Ara. Isang malaking palabas para gumaan ang konsensya niya. O baka para patahimikin ka, para hindi mo nabuksan pa ang kaso. Anong mas madaling paraan para patahimikin ang isang babae kundi ang paibigin siya? Bawat salita ni Isabela ay parang isang patalim na tumatarok sa puso ni Ara. Ang lahat ng kabaitan ni Marco. Ang pag-aalala nito sa kanyang ina. Ang mga sandali nila sa dilim. Ang halik. Lahat kasinungalingan. Lahat isang plano. Isang masalimuot at malupit na plano para pagtakpan ang isang krimen. Hindi na napigilan ni Ara ang kanyang mga luha. Tumulo ang mga ito ng sunod-sunod, mainit at puno ng sakit. Tumayo siya, napatumba ang upuan sa likod niya. Hindi niya pinansin ang mga taong napatingin sa kanila. Tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng coffee shop, palabas ng mall, walang tiyak na direksyon. Ang tanging gusto niya ay makalayo kay Isabela, makalayo sa katotohanang iyon. Ang mga mukha ng tao sa paligid ay lumalabo. Ang mga ilaw ng syudad ay parang mga sundang na tumutusok sa kanyang mga mata. Nagsimulang umambon. Maliit na patak lang sa una, hanggang sa bumuhos ito ng malakas. Ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha, ngunit hindi nito kayang hugasan ang sakit at galit na nararamdaman niya. Sa gitna ng isang abalang bangketa, napaluhod si Ara. Ang lakas niya ay tuluyan ng nawala. Napasubsob siya sa kanyang mga palad at humagulgol, isang iyak na puno ng pighati para sa kanyang ama, isang iyak para sa kanyang naivete, at isang iyak para sa puso niyang dinurog ng walang awa. Ang lalaking inakala niyang liwanag ay siya palang pinakamatinding dilim sa kanyang buhay. Ginugol ni Marco ang buong weekend sa pag-inom. Ang bawat lagok ng alak ay isang pagtatangkang burahin ang mga salita ni Isabela, isang pagtatangkang ibaon muli ang multo na 10 taon na niyang pilit na tinatakasan. Pero sa bawat basong walang laman, mas lalo lang lumilinaw ang lahat. Bumalik siya sa alaala ng gabing iyon. Kakatapos lang ng kanyang college graduation. Kasama niya si Isabela. Nagtalo sila sa loob ng kotse. Mabilis ang takbo niya, dala ng galit at ng alak. At bigla, may isang taong tumawid sa madilim na highway. Isang malakas na kalabog. Ang pagtilapo ng isang katawan. Gusto niyang bumaba. Gusto niyang tumulong. Pero pinigilan siya ni Isabela. Huwag, Marco. Masisira ang buhay mo. Ang pamilya mo. Hayaan mo na ako ang umayos nito, sigaw nito sa kanya noon. At siya, sa kanyang karuwagan at pagkalito, ay nagpadala. Ang pamilya ni Isabela ang nag-ayos sa mga pulis, ang nagpalabas na hit and run ang kaso, ang nagbaon sa sikreto. Isang sikreto na ngayon ay bumalik para wasakin siya. Hindi niya sinagot ang mga tawag at text ni Ara. Paano niya haharapin ito? Anong sasabihin niya? Ara, sorry. Ako pala ang dahilan kung bakit wala ka ng ama. Ang mga salita ay parang lason sa kanyang bibig. Ang tanging naisip niya ay ang lumayo muna para protektahan ito mula sa kanya, mula sa katotohanang alam niyang dudurog dito. Noong Martes, pinilit niyang pumasok sa opisina. Kailangan niyang harapin ito. Kailangan niyang kausapin si Ara. Kailangan niyang magpaliwanag kahit pa alam niyang wala ng salita ang sapat. Pagpasok niya sa kanyang opisina, isang puting sobre ang nakapatong sa gitna ng kanyang malinis na mesa.
Hindi niya kailangang basahin ang nakasulat sa labas para malaman kung ano ito. Kinakabahan, binuksan niya ito. Sa loob, isang piraso ng papel. Isang sulat kamay na resignation letter. Maikli lang ang nakasulat, ngunit ang bawat letra ay tila isang patalim na tumutusok sa kanyang dibdib. Sir Marco, I am tendering the irrevocable resignation, effective immediately. Thank you for the opportunity. Respectfully. Ara Reyes. Walang emosyon. Walang galit. Tanging isang malamig at formal na paalam. At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ang pananahimik na iyon ay mas malakas pa sa kahit anong sigaw. No, bulong ni Marco. No. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan si Ara. Ring lang ito ng ring hanggang sa pumasok ang voicemail. Tinawagan niya ulit. At ulit. Ganoon pa rin. Nag-text siya. Ara, please. Let me explain. I need to talk to you. Don't do this. Please. Walang sagot. Ang kanyang mga mensahe ay naiwang isin, isang digital na patunay ng kanyang pagkakaisnab. Hindi na siya nag-isip pa. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at kumaripas palabas ng opisina, hindi pinapansin ang mga tawag ng kanyang sekretarya. Nagmaneho siya ng mabilis, ang puso niya ay dumadagundong sa takot at desperasyon. Kailangan niya itong makita. Pagdating niya sa apartment ni Ara, halos takbuhin niya ang hagdanan. Kumatok siya sa pinto ng malakas. Ara, please, open the door. Mag-usap tayo. Walang sumasagot. Kumatok siya ulit, mas malakas. Ara. Isang pinto sa katabing apartment ang bumukas. Isang matandang babae ang sumilip. Wala na sila dyan, iho. Natigilan si Marco. Anong wala na po? Umaga pa lang kanina, may lumipat sa kanila. Nakita ko silang nag-impake. Dinala na nila lahat ng gamit, sabi ng matanda. Ang sabi sa akin ni Aling Dena, lilipat daw sila sa probinsya ng kapatid niya. Hindi na daw babalik. Ang mga salita ng matanda ay parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Marco. Nawala na siya. Itinakbuhan na siya nito. Iniwan na siya. Bumagsak ang mga balikat ni Marco. Dahan-dahan siyang naupo sa sahig sa labas ng pintuan ng apartment ni Ara, hindi alintana ang maruming semento. Ang lakas niya ay biglang nawala. He was too late. Nang walang magawa, sumakay siya pabalik sa kanyang kotse. Nagmaneho siya ng walang direksyon, ang mga kalsada ng Maynila ay tila sumasalamin sa gulo ng kanyang isipan. Sa huli, natagpuan niya ang sarili sa isang lugar na hindi niya inaasahan, sa parking lot ng opisina. Bumalik siya sa loob, sa tahimik at walang taong opisina. Pumasok siya sa cubicle ni Ara. Ang lahat ay malinis na, walang bakas na may nagtrabaho roon. Maliban sa isang bagay. Sa ilalim ng mesa, may nahulog na isang maliit na picture frame. Pinulot niya ito. Isang larawan ng pamilya. Isang masayang Ara noong dalaga pa, nakangiti sa tabi ng kanyang ina. At sa pagitan nila, isang lalaking nakangiti rin, ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang kanyang ama. Si Ricardo Reyes. Ang lalaking nasa kanyang mga bangungot sa loob ng 10 taon. Tinitigan ni Marco ang mukha ng lalaki sa larawan at sa wakas, bumigay na siya. Doon, sa gitna ng madilim na opisina, napaluhod si Marco de Villa, ang makapangyarihang at humagulgol na parang isang bata. Hinawakan niya ng mahigpit ang larawan, ang mga piraso ng salamin mula sa basag na frame ay sumusugat sa kanyang palad, ngunit hindi niya ininda ang sakit. Dahil ang sakit sa kanyang kamay ay walang-wala kumpara sa sakit ng pagkawala at pagsisisi na dumudurog sa kanyang puso. Nawala na sa kanya ang lahat. Ang babaeng nagbalik ng liwanag sa kanyang buhay ay nawala na, at kasama nito ang anumang pag-asa para sa kapatawaran. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Nanginginig niyang sinagot ito. Hello? Sir Marco. Isang nag-aalalang boses. Si Liza, ang kaibigan ni Ara. Sir, si Tita Nena po inatake sa puso pagkatapos niyang malaman ang lahat. Nasa emergency room po kami ngayon sa Lucas. Ang huling hibla ng pag-asa ni Marco ay naputol.
Hindi lang niya sinaktan si Ara. Ang kasalanan niya ay umabot na rin sa ina nito. Ang puting pader ng ospital ay tila sumisikip sa paligid ni Ara. Bawat segundo ay isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Nakaupo siya sa isang malamig na upuang plastik sa labas ng intensive care unit. Ang mga mata ay nakatitig sa siwang ng pinto, nag-aabang ng kahit anong balita. Ang amoy ng antiseptiko ay nanunuot sa kanyang ilong, nagpapaalala sa kanya ng di mabilang na mga araw na ginugol niya sa ospital na ito. Ngunit iba ngayon. Ngayon, ang buhay ng kanyang ina ang nakataya. Kasalanan ko to, paulit-ulit na bulong ng isang boses sa kanyang isipan. Kung hindi ko lang siya pinapasok sa buhay natin kung naniwala lang ako sa kutob ko. Ara, uminom ka muna ng tubig, alok ni Liza, iniaabot sa kanya ang isang bote. Si Liza ang hindi umalis sa tabi niya mula pa kanina. Umiling lang si Ara. Pakiramdam niya ay hindi na niya kayang lumunok. Pagod na siya, pagod sa pag-aalala, pagod sa pag-iyak, pagod sa galit na patuloy na nagniningas sa kanyang puso. Galit kay Marco. Galit sa sarili niya. At habang iniisip niya ang pangalang iyon, narinig niya ito. Ang pamilyar na tunog ng mamahaling sapatos na katad na humahakbang sa makintab na sahig ng ospital. Dahan-dahan siyang lumingon at doon, sa dulo ng pasilyo, nakita niya siya. Si Marco. Ang itsura nito ay malayo sa sihi na kilala niya. Ang buhok ay magulo, ang damit ay lukot, at ang mga mata ay namumula at may malalalim na itim na bilog sa ilalim. Mukha siyang taong hindi natulog at hindi tumigil sa pagtakbo. Pero walang awa si Ara. Nang makita niya ito, ang pagod niya ay biglang napalitan ng isang umaapaw na galit. Tumayo siya, ang mga kamay ay nakakuyom. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, ang boses ay matigas at puno ng hinanakit. Huminto si Marco ilang talampakan ang layo mula sa kanya. Ara! Ni! Umalis ka, sigaw niya, ang boses ay umalinggaw sa tahimik na pasilyo. Ilang nurse ang napatingin sa kanila. Wala kang karapatang tumapak dito. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, may lakas ka pa ng loob na magpakita. Hindi gumalaw si Marco. Tinitigan lang siya nito, ang mukha ay puno ng sakit. Hindi ako aalis. Hindi ka aalis? Tumawa si Ara ng mapait. Bakit? Para ano? Para gumaan yung konsensya mo. Para masabi mong may ginawa ka pagkatapos mong sirain ang pamilya ko. Kulang pa ba na pinatay mo ang tatay ko? Kailangan pati ang nanay ko, idamay mo. Bawat salita ay isang latigo, ngunit tinanggap lang ni Marco ang mga ito. Hindi siya nagsalita. Hinayaan lang niya si Ara na ilabas ang lahat ng sakit. Umalis ka na, Marco. Bago pa kita hindi mapigilan, pagbabanta ni Ara, ang mga luha ay muling dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Pero sa halip na umalis, dahan-dahang lumuhod si Marco sa harap niya. Doon mismo sa sahig ng ospital. Natigilan si Ara. Maging si Liza ay napanganga. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinapakinggan, sabi ni Marco, ang boses ay basag. Tumingala ito sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang lubos na desperasyon sa mga mata nito. Ara! Ako ang nagmamaneho ng kotse ng gabing iyon. Inamin niya. Ganoon na lang. Ang pag-amin ay tumama kay Ara na parang isang sampal. Pero hindi totoo ang iniisip mo, pagpapatuloy ni Marco, ang mga luha ay tumutulo na rin mula sa kanyang mga mata. Lasing ako noon, Ara. Nag-aaway kami ni Isabela. Nagulat ako nang biglang may tumawid. Hindi ko na nagawang umiwas. Ang bawat salita ay hirap na hirap siyang bigkasin. Gusto kong bumaba, gusto kong tumulong pero pinigilan niya ako. Si Isabela. Sinabi niya na masisira ang buhay ko. Ang pamilya ko. Siya ang nag-ayos ng lahat para magmukhang hit and run, siya ang nagtakip sa lahat. Isang malaking kasinungalingan ang lahat, Ara, pero ang pinakamalaking kasalanan ko ay ang naging duwag ako. Ang hinayaan ko siyang gawin iyon. Nakatitig lang si Ara, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Isang parte sa kanya ang gustong maniwala na nagsisinungaling ito para lang iligtas ang sarili. Ngunit ang sakit sa boses nito, ang itsura ng isang taong wasak na wasak ay parang totoo. Ara, di. Sabi ni Liza, lumapit sa kanya. May gusto sanang kumausap sa'yo. Kanina pa siya rito.
Sa likod ni Liza ay isang babaeng nasa mga 50 ang edad, nakasuot ng uniforme ng nurse. Medyo may edad na ito, ngunit ang mga mata ay alerto. Edith Reyes, sabi ng nurse. Ako po si Nurse Elena. Ako po ang nakaduty sa EC ng ospital na ito, 10 taon na ang nakalipas noong gabi ng aksidente ng tatay mo. Napatingin si Ara sa nurse, pagkatapos ay kay Marco na nakaluhod pa rin. Naaalala ko pa po ang gabing iyon, sabi ni Nurse Elena. Malakas ang ulan. May isang lalaki ang tatay ninyo na biglang tumawid ng kalsada. Mukhang may hinahabol o may kung anong problema. At may isang kotseng mabilis ang takbo, hindi na nakaiwas. Ang sabi sa amin, hit and run, sabi ni Ara, ang boses ay mahina. Umiling si Nurse Elena. Hindi po. Iyon po ang nakarating sa mga pulis, pero hindi po iyon ang nakita ko. Dahil ang driver ng kotse bumaba po siya. Bata pa siya noon. Sumisigaw siya, humihingi ng tulong. Siya pa nga ang tumulong sa aming mga medik na isakay ang tatay ninyo sa ambulansya. Pero may kasama siyang babae galit na galit. Hinila niya palayo ang lalaki bago pa dumating ang mga pulis. Yun po ang huli kong nakita. Napako ang tingin ni Ara kay Marco. Ang kwento ng nurse ay tugma sa sinabi nito. Hindi ito tumakas. Sinubukan nitong tumulong. Ang buong hit and run na kwento na sumira sa kanila sa loob ng 10 taon ay isang kasinungalingang binuo ni Isabela. Tumingin siya sa lalaking nakaluhod sa harap niya, ang mukha ay basang-basa ng luha, ang mga balikat ay nanginginig. Ang galit na kanina lang ay nag-aalab sa kanyang dibdib ay biglang nagsimulang maglaho, at ang napalit ay isang nakalilitong agos ng mga emosyon. Ang puot ay naroon pa rin, ngunit may kasama na itong awa. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit may kasama na itong pagkalito. Sino ang dapat niyang paniwalaan? Ang kasinungalingang pinaniwalaan niya sa loob ng 1 dekada, o ang masakit na katotohanang inilalatag ngayon sa harap niya? Makalipas ang 3 araw, milagrong lumabas sa kritikal na kondisyon si Aling Nena. Ayon sa doktor, matatag ang puso nito, at ang mabilis na pagresponde ng ospital ang nagligtas dito. Habang nasa ospital, hindi umalis si Marco. Hindi siya pumasok sa loob ng silid ng ina ni Ara, alam niyang wala siyang karapatan, ngunit nanatili siya sa labas. Siya ang nag-asikaso ng lahat ng bayarin, siya ang nakipag-usap sa mga doktor, at siya ang nagsigurong ang pinakamahusay na pangangalaga ang ibinibigay kay Aling Nena. Tahimik lang siyang gumagalaw sa mga anino, isang presensyang hindi humihingi ng pansin, ngunit laging nariyan. Pinagmamasdan siya ni Ara mula sa malayo. Ang galit sa kanyang puso ay napalitan na ng isang malalim na pagkalito. Hindi na niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Isang umaga, habang nagbabantay si Ara, isang balita ang bumungad sa Business Channel sa GE ng ospital. Ang Divilla Holdings ay nagkaroon ng isang biglaang emergency board meeting. At ang resulta, si Isabela Corpuz ay tinanggal sa kanyang posisyon sa board dahil sa unethical conduct and manipulation of company-sensitive information for personal gain. Kasunod nito, isang formal na pahayag mula mismo kay Marco Divilla. Inako niya ang buong responsibilidad para sa isang key personal na pagkakamali mula sa kanyang nakaraan at inanunsyo ang pagtatatag ng isang malaking foundation sa pangalan ni Ricardo Reyes. Isang foundation na nakatuon sa pagbibigay ng scholarship sa mga anak ng mga guro sa buong bansa. Ginawa niya iyon sa harap ng buong mundo. Hindi siya nagtago. Hinarap niya ang lahat. Nang araw na iyon, hinarap ni Marco ang board. Isiniwalat niya ang lahat, ang pananabotahe ni Isabela sa proyekto, ang paggamit nito ng impormasyon mula sa law firm para i-blackmail siya, at ang buong katotohanan sa likod ng aksidente. Ang pamilya Divilla, sa takot na masira ang kanilang pangalan dahil sa eskandalo, ay walang nagawa kundi tanggalin si Isabela. Natalo si Isabela, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa sarili niyang kasakiman. Kinabukasan, araw ng pagdalaw ni Ara sa puntod ng kanyang ama. 10 taon na ang nakalipas, ngunit ngayon lang niya naramdaman ang tunay na bigat ng pagkawala nito. Umupo siya sa tabi ng malamig na lapida. Tay, sabi niya, hinahaplos ang nakaukit na pangalan. Sorry po kung ngayon lang ulit ako nakadalaw. Sorry po kung nagalit ako sa maling tao. O baka hindi rin naman mali, hindi ko na po alam. Nagsimula siyang umiyak, hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa isang malalim na kalungkutan at pagod. Inilabas niya ang lahat ng sakit,
lahat ng hinanakit na kinimkim niya sa loob ng maraming taon. Enes Reyes? Isang boses ang tumawag sa kanya. Ang matandang tagapag-alaga ng sementeryo. May nagpapabigay po pala nito sa inyo, linggo-linggo. Ayaw po magpakilala. Ang sabi lang, isang kaibigan ang tatay ninyo. Inabot nito sa kanya ang isang maliit na sobre. Sa loob, pera. Sapat para sa lingguhang gamot ni Aling Nena. May kasama itong isang maliit na papel. Nakasulat dito, para sa pinakamabuting guro na nakilala ko. Alam na ni Ara kung kanino galing. Pagkalipas ng isang linggo, nang makalabas na si Aling Nena sa ospital, nagpa siya si Ara na kausapin si Marco. Nagkita sila sa isang parke, isang lugar na neutral, walang multo ng opisina o ng ospital. Nakaupo si Marco sa isang bench, nakatingin sa malayo. Nang makita siya nitong papalapit, agad itong tumayo, ang mukha ay puno ng kaba. Naupo si Ara sa tabi niya, may 1 metrong pagitan sa kanila. Natahimik sila ng matagal, pinakikinggan lang ang tunog ng hangin at ang tawanan ng mga batang naglalaro sa malayo. Kumusta na ang nanay mo? Si Marco ang unang bumsag sa katahimikan. Okay na siya, sagot ni Ara. Salamat sa lahat. Muli silang natahimik. Hindi ako hihingi ng tawad, Ara, sabi ni Marco, nakatingin sa kanyang mga kamay. Dahil alam kong walang salita ang sapat para sa 10 taon na nawala sa inyo. Pero gusto kong malaman mo na araw-araw, sa loob ng 10 taon, pinagsisihan ko ang gabing iyon. At araw-araw, habang buhay, pagsisisihan ko ito. Tumingin sa kanya si Ara. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Nakita niya ang lalaking pagod na sa pagtakbo mula sa kanyang multo. Pinatawad ka na ng nanay ko, sabi ni Ara. Nagulat si Marco. Sinabi niya sa akin na ang pagpapatawad daw ay hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa taong nasaktan. Para makalaya. Pero ikaw, tanong ni Marco. Kaya mo ba akong patawarin? Hindi sumagot si Ara. Sa halip, tumingin siya sa malayo. Ang pagpapatawad siguro proseso yan, Marco. Hindi ito isang switch na bubuksan mo lang. Ang sugat, kahit maghilom, nag-iiwan ng peklat. Tumango si Marco, isang malungkot na pagtanggap. Naiintindihan ko. Tumayo siya. Hindi na kita guguluhin. Mag-iingat ka, Ara. Akma na itong aalis. Marco, tawag ni Ara. Lumingon ito, ang mga mata ay puno ng isang katanungan. Ngumiti si Ara. Isang maliit, mahina, ngunit totoong ngiti. Ang unang totoong ngiti na nakita ni Marco mula sa kanya matapos ang lahat. Sabi mo, ang pagpapatawad ay isang proseso, sabi ni Ara. Siguro pwede nating simulan ang prosesong iyon ng magkasama. Hindi ito isang pangako ng pag-ibig. Hindi ito isang pagbabalikan. Walang halik. Walang yakap. Ang naroon lang ay isang alok ng panibagong simula. Isang pagkakataon para hilumin ang mga sugat ng nakaraan, hindi sa pamamagitan ng paglimot, kundi sa pamamagitan ng pagharap dito ng magkasama. Tumingin si Marco kay Ara, ang pag-asa ay dahan-dahang bumabalik sa kanyang mga mata. Sa gitna ng parke, sa ilalim ng papalubog na araw, 2 taong sinira ng nakaraan ang nagsimulang humakbang sa kanilang unang araw ng paghilom. Ang daan ay magiging mahaba at mahirap, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na sila maglalakad ng mag-isa. At dito po nagtatapos ang kwento ni na Marco at Ara. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kanilang kwento, kasama ninyo akong nasaktan, nagalit, kinilig, at umasa para sa kanila. Ang bawat emosyon na kanilang pinagdaanan ay naramdaman ko rin, at isang karangalan na maibahagi ito sa inyo. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang perpektong tao, o sa pagtakbo mula sa isang masakit na nakaraan. Ito ay tungkol sa paghahanap ng lakas sa gitna ng kahinaan, at sa paghahanap ng pag-asa sa gitna ng kapatawaran. Ang pagpapatawad, lalo na sa ating mga sarili, ang unang hakbang tungo sa tunay na paghilom. Sana po, sa pagtatapos ng kwentong ito, ay may naiwan itong aral at inspirasyon sa inyong mga puso. Ano po ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang pinakanagustuhan ninyo? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba.
Lubos ko pong ikagagalak na mabasa ang mga ito. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento ng pag-ibig at pag-asa.